Po tayo sa dedication service po, no? Ang sabi po ng Mark chapter 10, verse 13 to 16, "Let the children come to me, and do not forbid them, for such is the kingdom of God." So, ang Panginoong Hesus po ang nagsabi, na huwag po nating pagbawalan ng ating mga anak. Kasi ito po yung pagkakataon na may mga nagdadala po ng baby kay Jesus. Ang mga bata, dinadala po kay Jesus. At yung mga disciples po, medyo parang pinagbabawalan nila. Okay? Sabi po ng Panginoon, huwag po natin silang pagbawalang lumapit sa Diyos. "Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it." And he took them up in his arms, laid his hands on them, and blessed them. Napakaganda po ng ginawa ng ating Panginoon. Amen? So, ano po ba ang pinagkaiba ng child dedication sa baptism? Nga po pala, ito pong ginagawa natin, child dedication, hindi po ito pagbibinyag or baptism. Malaki po ang pinagkaiba nila. Pag sinabi pong baptism, it is a public declaration that you believe Jesus and you accept Jesus as your Lord and Savior. Okay? Ibig sabihin, kailangan meron ka pong tinatawag na kaisipan, nasa tamang isip ka, na ikaw pinoproklama mo sa buong mundo na tinatanggap mo si Jesus sa iyong buhay. At tawag po doon, baptism. Ngayon po, ito pong tinatawag nating child dedication, it is more of an acknowledging that this child, itong batang ito, at kayong mga magulang, this is an act saying to the Lord na itong anak na ito ay sa Diyos pinagkatiwala sa amin at iaalay namin siya sa Panginoon. Ayun po ang ibig sabihin ng child dedication. At sa child dedication po, wala na pong ibang perfect example po na nag-dedicate, no? Dinedicate, kundi po ang ating Panginoong Hesus. Even po si Jesus, dinedicate po siya nung siya po ay nasa batang gulang pa lang po. Okay? So, ang pinaka-difference lang po, baptism is you are fully aware, you are publicly declaring that Jesus is your Lord. Child dedication is an act of your parents acknowledging that you, my child, is from God, and therefore, I need to offer you to sacrifice you to the Lord. Okay? So I hope clear po yan, kasi po may mga, alam natin, sa kultura po ng Pinoy, may mga baby na binibinyagan, mga ganun pong kultura, no? So, ito pong ginagawa natin po, hindi po yung ganun. Ito po ay pagbibigay kay baby sa Diyos. At ginawa po yan ng Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus, sa Luke chapter 2 po, basahin po natin ang Luke chapter 2, sabi po dito, "On the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus." So, 8 days old pa lang po si Jesus. Okay? Nung mga panahon ito, nagsabi dito, the name the angel had given him before